Makinig naman tayo sa dating senador. Naging Chief Justice Chief Justice yan araw. Senador, naging SP na Senado. Si Frank Drilon ng Iloilo. Patungkol sa nangyayari ngayon sa Senado. Abogado ko ito hindi lang siya senador at Department of Justice dati. Abogado at Tagalog ng Tagalog para natin maintindihan kasi yung mga abogado talagang ganyan kagaya nila ay napakasarap pong makinig sa kanila para tayong matuto. Wala tayong political color dito, hindi tayo one-sided. Gusto nating matuto. Yun ang yun ang entrada. Gusto nating matuto sa mga batas. Kung bakit nangyari yung nangyari nga sa grupo nila si Armin Gatchalian na naging acting lang naman siya, hindi pa naman siya Senate President. May kapangyarihan ba yung kanilang grupong 12? Meron, ayon sa konstitusyon, ayon sa Korte Suprema. Hindi po ako may sabi niyan. Pakinig tayo. Kaya, sige na nga, makinig na lang tayo. Mahal at iginagalang na former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Talaga naman, pag Blue Ribbon na pinag-usapan ngayon, meron ng the bogus Blue Ribbon Committee. Dalawa Si Senator Franklin Drilon ang makakasama po natin ngayon. The one and only Sen Frank. Magandang umaga po, si Peter Atrica muli. Good morning! Good morning! Good morning! Magandang umaga po. Konti na lang, nilipat na ako ng ako ng DEWM. Hinihintay ka na nga namin, Sir Frank. medyo ite-text kita, Senator Frank, kasi alam niyo naman ang bayaran dito, variable pay. Barya-barya lang po. Okay. Okay, Senator Frank. So, I mean, this is, kahit na mayroon pang sinasabi silang may president na ito, this seems like unprecedented in terms of yung gulo sa Senado and how their math is not mathing. So, ano po ba ang tama talaga? Si Senate President Alan Cayetano is still the Senate President as of now, or is he now a sitting duck Senate President? For all intents and purposes, wala na siyang powers at this stage. Ganito po ang nangyari. Noong nagkaroon ng 12 ang present sa Senado pagpasok ni Senator Chis Escudero sa Session Hall, ang teorya po ang posisyon ng grupo ni Win Gatchalian ay mayroong sapat na quorum. Bakit po mayroong sapat na quorum? Dahilan po ang kanilang bilang 22 lang ang pwede mag-attend ng sesyon ng Senado sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenca. So, ulitin ko lang, sang-ayon sa desisyon na yun ng Korte Suprema, mayroon ang bilang sa Senado para determine ng quorum ay 22. Dahilan po si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago, wala po sa jurisdiction ng Senado, at saka si Jinggoy Estrada po ay nakadetain. Therefore, 22 lang. Nung pumasok si Senator Chis, nagkaroon ng 12. So, ang bilang po ng grupo ni Gatchalian, meron silang quorum. May quorum sila to reorganize and declare as vacant. Ibig sabihin, pwedeng i-reorganize ang buong Senado maliban lamang sa Pangulo, sa posisyon ng Pangulo ng Senado. Bakit po? Dahil nakalagay sa saligang batas, para palitan mo po ang Pangulo ng Senado, ay kailangan mo ng 13 boto.
13 regardless of what the number for purposes of the quorum is. Ang kailangan mo 13. So, yun po ang reglamento na nakalagay sa saligang batas. Kaya ang sinabi, mayroon silang 12. Ang 12 ay pwedeng mag-reorganize ng Senado. Ibig sabihin, ang reorganize ng Senado, ang 12, dahil sila po ay quorum, pwedeng lang declare na vacant ang lahat na position sa Senado, including the Senate President. In other words, ang theory nila Senator Gatchalian, mayroon kaming kapangyarihan na declare na vacant ang lahat na position, including the Senate President. Ngunit, we cannot elect a Senate President because there are only 12 of us. So, actually, Nagluluto po ako. Nagpiprito ako ng isda, tilapia. Magsasangag ako, parang kakainin ko. Kaya gano'n, ano? Kaya pawala-wala ako. Eto, napito ng 2 minute pag isa. Wala kasi si Sister Baby. Kaya ako muna magluluto sa ulam namin 2 ng aking anak. Tanghalian, ano? Kaya nakikita nyo, palakad-lakad ako. Okay, makinig na tayo kay Frank. ang lahat ng position, including the Senate President, ngunit we cannot elect a Senate President because there are only 12 of us. So actually, si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore assumed the position of acting Senate President. Siya po ang naging acting Senate President. Dahil lang vacanting po yung position ng Senate President. Yan po ang kabuuan na nangyari. Very, very clearly explained, Senator Frank. Pero yung sinasabi naman ni Alan Peter Cayetano na, but they have to elect a new Senate President before I can step down. Is that also true? Pwede niya na sabihin yun. Wala namang nagsasabi na mali yun kung hindi ang magsasabi nun ang Korte Suprema. Habang hindi pa po nagsasalita ang Korte Suprema, ang sitwasyon po ang Win Gatchalian, ang acting Senate President, at sa ilalim ng ating patakaran ng ating batas, there is regularity in the performance of official functions. Ibig sabihin, kilalanin ng sambayanan na tama ang ginawa ng isang opisyal ng pamahalaan hanggang hindi po binabaliktad ng Court Suprema sa kanilang kapangyarihan to be the arbiter para po sila mag-ayos ng lahat ng gusot. Ulitin ko lang, ang prinsipyo ng regularity in the performance of official function. Ang ibig sabihin nun, hindi lahat na aksyon ng isang kinatawan ng opisyal ng gobyerno ay kailangan mong hintayin ang ruling ng Supreme Court. Dahil pag ganyan ang reglamento, we will be all in a paralyzed. Dahil wala pong gagalaw dahil hindi sinasabi ng Court Suprema kung sinong tama. Kaya hindi po ganun ang ating reglamento. Ang reglamento natin, ang assumption, ang presumption, tama yung ginawa hanggang hindi balik na rin ng Court Suprema. Applying this to the situation, ang presumption of regularity is in favor of Win Gatchalian and his group. Ang ibig sabihin, regular at sang-ayon sa batas ang ginawa nila hanggang balik na rin ng Court Suprema. Because the other rule will result in chaos. Magkakagulo kung sasabihin mo, hindi pwedeng gawin yan dahil mali yan, hindi sang-ayon yan sa saligang batas. Ang pwede na makapagsabi nun, ang Korte Suprema. At habang hindi sinasabi ng Korte Suprema na mali yan, dapat yan ang magiging basehan ng official act ng pamahalaan. Senator Frank, anong bigat po ang naibibigay ng pag-acknowledge ng lower house ng Malacanang doon sa nangyaring pagkaboto kay Senator Win Gatchalian versus sa statements ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President? Malaking bagay po yun dahil sa halimbawa lang, just as an example,
yung panukalang batas na ipinasan ng both houses. Ang magsicertify sa Senado ay si Senator Cayetano. Hindi po tatanggapin ng Malacanang. Ang sasabihin ng Malacanang, hindi ikaw ang kinikilala naming Senate President. Ang kinikilala naming Senate President ay si Win Gatchalian. Kaya hindi po namin tatanggapin itong panukalang batas na pinirmaan mo. Ngayon naman po, yung kaguluhan sa sino ang magiging presiding officer sa impeachment court. Paano po ito, sir? Sa impeachment court naman, si Win Gatchalian ang mag-preside bilang acting Senate President. At wala pong nakalagay sa saligang batas kung sino po ang mag-preside sa impeachment trial ng Vice President. Wala pong nakalagay gano'n sa saligang batas. Ang sinasabi lang, kung ang Pangulo ang siyang respondent sa impeachment trial, ang mag-preside over the impeachment court ay ang Chief Justice. That is the rule. Okay. Let's talk about, Senator Frank, yung absolute number of 13 senators ang kailangan para maging legal at final vote count doon sa bagong Senate President na si Win Gatchalian as of now, ano po? So, ibig sabihin po, kung hindi talaga magkaroon ng 13 boto yung kampo ni Win Gatchalian, then si Alan Peter Cayetano, in name at least, is still the Senate President. Dineclare po na vacant ang posisyon ni Senator Cayetano as Senate President. Wala pong bawal mag-declare ng vacant ang quorum sa Senado. Ulitin ko lang po, to declare the position vacant, hindi kailangan ng 13 boto sa Senado. Ang kailangan mo lang majority of the quorum. Ngunit ang paghalal ng Pangulo ng Senado ay dapat 13 dahil yan po ang nakalagay sa saligang batas. So for a long time, baka acting pa rin si Win Gatchalian. Yan ang nga mangyayari. Acting po siya hanggang hindi po lumipat ang isa sa grupo ni Senator Alan Cayetano doon kay Win Gatchalian Group. So, acting lang po siya dahil sa walang 13 at yan pong 13 na pangailangan para maghalal ng bagong Pangulo ng Senado ay nasa saligang batas. Hindi pwede pagkitan. Pero the way things are right now, no, medyo parang may stand-off, stalemate or deadlock. Baka mag-deteriorate ito into something worse. What do you think, Senator Frank? Wala pong deadlock. Walang deadlock dahil sa ang kilalanin ng Malacanang, ang kinikilala ng House of Representatives, ay si Win Gatchalian. At lahat po ay nasa kapangyarihan ni Win Gatchalian bilang acting Senate President hanggang hindi sasabihin ng Korte Suprema na mali yan, hindi ka pwede mag-Senate President dahil hindi bakante yung posisyon na pagkapangulo ng Senado. Hanggang hindi pa sinasabi ng Korte Suprema yan, ang presumption na legal ang pag-upo ni Senator Win as acting Senate President at bigyan ng halaga ang lahat ng issuances ng acting Senate President Gatchalian. Isang halimbawa lang. Isang halimbawa. Maliit na detalya, ngunit nagpapakita ng kung sino kinikilala. Kahapon po sa hearing ng Blue Ribbon, napansin ko po sa picture ng lumabas ng mga pahayagan ngayon, walang mga pangalan ang resource person. Wala po silang nameplate. Kung hindi napansin. Walang nameplate. Bakit po? Ang nameplate ay ginagawa ng administrative staff. Dahil nung sumunod sila kay Win Gatchalian na hindi kinikilala si Alan Peter na siya pa rin ang Pangulo ng Senado, alam ko inutusan sila na huwag
kayong pumasok sa araw na ito at mayroon tayong work from home. Kaya po kung niyo napansin, wala pong administrative staff doon sa hearing. At ang mangyayari po, walang record ng hearing. Ayun. Walang record ng hearing. So like it did not happen, ano po? Correct. Ayan. Wala din po silang live sa Secretariat, official page, Facebook YouTube, page wala ng din. Hindi po pwede yan. Tama po yan. Oo. Sorry. Ayun. Kasi po lang nangyari. Oo. Ibig sabihin, hindi pwede magkaroon ng committee report Mm. base doon sa nangyari kahapon Mm. kasi wala kang pawabasihan kung anong report ang gagawin mo at Napakabait. wala po kumuha ng record. Alright. Hindi lang Oh, si Paolo. yun. So parang ano pa lang, nagsayang lang ng ano. Mock trial lang yung Ah. mock hearing. Oo. Okay. Kaya sinasabi ko, there is presumption of regularity. Dahil po, kung ang sasabihin natin, Dito. kung sasabihin ng administrative staff, hindi si Cayetano ang Senate President. Ano mangyayari? Di gulo. Hindi po. Opo. Senator Frank, maraming salamat po ha. Always a pleasure talking to you, sir. Okay. Thank you, Senator. You have a good day and a great weekend. Lagi ko sinasabi, wala tayong political color. Sana naliwanagan po kayo. Kung kayo ay mga naniniwala, kita no. Ang pinag-uusapan, kinikilala ba ng Malacanang? Si Gatchalian bilang acting? Yes. Kinikilala ba ng Kongreso? Si Gatchalian bilang acting? Yes. Tayo. Si Cayetano, siya na lang ang naniniwala sa sarili niya. Maliwanag naman. Bakante talaga. May quorum ba? Meron. Maging ang IBP, sinabi niya, merong quorum. Legal ang ginawa ng 12. Pero, wala silang kapangyarihan maglagay ng presidente ng Senado. Acting meron. Kaya acting si Gatchalian. Ayun nga, sabi nga ni former Senator, kung may tatalon na isa, magiging 13 sila, makakapagalal na sila ng presidente. Kaya kung wala, yung tanong ni kanina, ng media, so mananatili ang katotohanan unless si Cayetano pupunta sa Korte Suprema para ang Korte ang magsabi. Kasi huling takbuhan yan, Korte. Siya nagdidepay ng batas. Sila nagdidepay ng batas. So anong dapat natin gawin? Hindi maniwala tayo. Kinikilala na siya. At meron kong nabasa dito rin. Baka magpatawag ng special session ng Malacanang. Sino siya ang kikilala niya? Siyempre si Gatchalian. Kasi yun ang legal eh. In the past, 1949 Senate, yan ang ginagamit nila. 12 lang sila. At nangyari yun. At sa mga ibang taon pa, year 2015, 12 lang, umobra. Nandun si Cayetano, nandun si Ligarda, nandun si yung kapatid niya, Pia. 12 lang, pero umobra. Alam nyo, ano na lang ito eh, kahiyan na lang ito eh. Si Cayetano kasi, kung may pilit eh. Akala mo, mas marunong pa siya sa mga maraming marunong sa batas. Ganun siya eh. Akala mo siya kung sino magaling na abogado. Sige, abogado siya. Sa dami na nga, yung IBP lang, ang daming abogado nun eh. Pero sinabi nila, legal yung ginawa ni Gatchalian. Kung sinong paniniwalaan mo.
Si Caldero? Si Tengke? O yung IBP? Yung IBP, siyempre. Hanggang dito na lamang. Wala tayong political color, kaibigan. Nag-aral lang tayo ng mga batas. Ayon sa isang abogado. Abogado si Frank Drilon. Bago siya naging senador. Abogado. God bless us all. Lagi kayo magdasal. Mahirap ang panahon. Mahirap ang bakbaka sa Senado. Mga kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all.